3 grounds ng grave threat at isang count ng inciting to sedition ang inirekomenda ng National Bureau of Investigation na isampal laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa mga pagbabanta ng bise sa Pangulo, pati na sa First Lady at dating House Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, bukod sa pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, pinarinig din ang mga ginawang paglilinaw rito ni Duterte. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Yung sound. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Conditional daw kasi sa kanyang kamatayan ang paghihiganti sa 3. Pero sa affidavit of investigation ng NBI na nakuha ng GMA News mula kay House Committee on Justice Member Representative Terry Ridon, hindi nila kinagat ito. Kaya 3 counts ng grave threats ang kanilang inirekomendang isampa laban sa bise. Sabi ng NBI, malinaw raw sa konteksto ng mga pahayag ng bise na seryoso siya sa banta. Hindi raw ito bunsod ng pansamantalang bugso ng galit, kundi masusi raw na pinag-isipan ni Duterte. Lumalabas daw sa kanyang pananalita na desidido siyang aksyonan ang kanyang banta at hindi siya nagbibiro. Sabi pa ng NBI, base sa banta ng bise, anuman daw ang maging dahilan ng kanyang kamatayan, papatayin pa rin ng taong kinontrata ng bise ang mag-asawang Marcos at si Romualdez. Bukod sa 3 counts ng grave threats, isang count din ng inciting to sedition ang inirekomenda ng NBI na isampa kay VP Duterte. Sabi rito ng NBI, bunsod ito sa iba pang mga sinabi ng bise sa kanyang online press conference noong November 2024 noong magbanta siyang ipapapatay ang Pangulo, pati na sa naunang press con sa OVP noong October 2024 kung kailan sinabi niyang naisip daw niyang pugutan ng ulo si Marcos. Bilang vice-presidente raw, ang mga pahayag niya ay pwede raw magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga otoridad nang sabihin niya sa publiko na pinapatakbo ang gobyerno ng mga tiwali at walang kwentang opisyal. Sa kabuuan, ang mga sinabi raw ng bise ay nakakabuyo sa mga nakikinig na pabagsakin ang gobyerno sa hindi legal na paraan at nakakaistorbo raw sa kapayapaan ng publiko at sa kaligtasan at kaayusan ng gobyerno. Sabi ng ilang miyembro ng House Committee on Justice, mabigat na ebidensya ito. Sinusubukan namin makuha ang bagong pahayag ng Vice-Presidente. Pero sa panayam ng GMA News kahapon, iginiit nilang walang ginawang pagbabanta ang Vice. Wala man lang threat, yun yung posisyon namin. No? So at yan yung isang bagay na i-explain namin at papatunayan namin at the proper time. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.